Hello po! Welcome po kayo sa aking channel at welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program at maraming salamat at nariyan po kayo at samahan po ninyo ako sa isa pang serye ng ating pag-aaral. May kinalaman po dito sa John chapter 18 na may kinalaman po sa aresto ng ating Panginoong Kristo. So tara na po at ating pong panoorin. Muli, magandang gabi sa inyo lahat. Muli at tayo po ay patuloy na mag-aaral ng banal na kasulatan at ang tinatalagtod po natin ay itong pong The Gospel of Jesus Christ according to John at nandito na po tayo sa chapter 18. Ano? Matapos yung Passover, matapos yung pag-exhort ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad dahil siya sa napipinto niyang kamatayan, matapos yung kanyang panalangin sa Diyos, ay pupunta na po tayo dito sa pag-aresto sa ating Panginoong Kristo. Padating na si Judas at ang kanyang mga kasama upang ang ating Panginoong Kristo ay puntahan dun sa Garden of Gethsemane upang siya ay arestuhin. At ganito po ang ating mga basa sa banal na kasulatan. Dito po sa John chapter 18 verse 12, ganito po ang ating mababasa. Then the detachment of soldiers with its commander and the Jewish officials arrested Jesus. So, inaresto nila ang ating Panginoon Kristo. They bound him and brought him first to Annas, who was the father-in-law of Caiaphas, the high priest that year. So, una nilang dinala ang ating Panginoon Kristo kay Annas. No? At itong si Annas ay pinaliliwanag nga ni Juan na ito yung father-in-law ni Caiaphas. At si Caiaphas naman, ito yung nagsabi, ito yung nag-advise sa mga Hudyo na dapat may mamatay na isang tao para sa kabutihan nilang lahat, kabutihan ng nasyon. At ito'y sinabi nga dito sa verse 14, ganito po ang ating mabasa. Caiaphas was the one who had advised the Jewish leaders that it would be good if one man died for the people. So siya yung nag-advise No, at ito yung advice niya, ito yung na tunghayan natin doon sa John chapter 11 verse 49 to 50. No, ito yung kanyang sinabi, no, doon sa tagbong yon. Sabi doon sa John chapter 11 49 to 50, then one of them named Caiaphas, who was high priest that year, spoke up. You know nothing at all. You do not realize that it is better for you that one man die for the people than the whole nation perish. So, kinakabahan kasi sila, no? Kapag nabalitaan ito ng Roman Empire, no, nila Caesar, ay mamimiligro yung bansang ng Israel, ng Jerusalem, mamimiligro ang mga Hudyo. So, para hindi magkaroon ng problema, ay ang sinasuggest ni Caiaphas ay mas mabuti pa may mamatay na isa sa atin para ma-save lang yung nation. At yun nga yung kanilang isinasakatuparan ngayon na hulihin ang ating Panginoong Kristo at ihilingin sa Roman Empire na siya ay patayin. Sa verse 19, ganito ating mababasa, no? Lumaktaw tayo sapagkat hindi na natin pupuntahan yung denial of Peter sapagkat ito ay na-discuss na rin natin, at meron po tayong video noon, kung gusto niyo panoorin yung video ng tungkol doon sa denial ni Pedro, ay panoorin niyo po itong video ito. So, para makita niyo yung tatlong beses na tinanggi ni Pedro ang ating Panginoong Kristo. So hindi na natin pupuntahan yun, kaya lalaktaw na po tayo at dito na po tayo sa verse 19 at ganito po ang ating mababasa.
Meanwhile, the high priest questioned Jesus about his disciples and his teaching. No? So, kino-question, no? Nung mahuli ang ating Panginoong Kristo at naando na nga po siya sa mga kaharap, no? Ng mga leaders ng mga Hudyo, ay tinatanong siya doon sa kung sino-sino yung mga kanyang alagad at ano-ano yung kanyang mga pinagtuturo. Na sa 20, ganito ating mabasa, babasahin na natin yung 19 again at dire-diretso natin babasahin. Meanwhile, the high priest questioned Jesus about his disciples and his teaching. At ito yung sagot ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi sa 20, I have spoken openly to the world. Jesus replied, I always taught in the synagogue or at the temple where all the Jews come together. I said nothing in secret. Wala naman akong sinisikreto eh. Openly, nangangaral ako eh. No? So, bakit niyo pa ako tinatanong tungkol sa bagay nito? Kaya sa 21 sabi, why question me? Ask those who heard me. Surely they know what I said. So sabi ng ating Panginoong Kristo, hindi niyo naman kailangan tanungin niyo pa ako tungkol doon sa aking pinagtuturo eh. Hindi niyo naman kailangan tanungin pa sa akin kung sino-sino yung aking mga alagad. Sapagkat I preach openly. No? Nangangaral ako sa sinagoga, nangangaral ako sa templo. Naririnig ito ng mga Hudyo. No? Bakit hindi sila ang tanungin mo? At alam ko na masasabi naman nila kung ano yung kanilang narinig na sinabi ko. Pero hindi po ito nagustuhan ng mga Hudyo, no, mga leaders, at ang ating Panginoong Kristo ay nakatikim ng sampal. Ganito po ang ating mababasa doon sa 22. When Jesus said this, one of the officials nearby slapped him in the face. Is this the way you answer the high priest? He demanded. Sabi nung official, ganyan ba ang pagsagot sa high priest? So nababastusan yung official doon sa sagot ng ating Panginoong Kristo. Pero tama naman yung sinabi ng ating Panginoong Kristo na hindi niya na kailangan akong tanungin kung anong aking tinuturo, sapagkat ito ay openly itinuturo ko in public at saan mang lugar, kahit sa sinagogas, kahit sa templo, ito ay aking ipinangaral. Pero yung sagot ng ating Panginoong Kristo hindi na nagustuhan, kaya isa sa mga officials ay sinampal ang ating Panginoon sa Kristo. Sa 23, ganito ating mabasa, if I said something wrong, kung may sinasabi kong mali, no? If I said something wrong, Jesus replied, testify as to what is wrong. But if I spoke the truth, why did you strike me? No? Sabi ng ating Panginoon Kristo, kung may nasabi kong mali, patunayan mo. No, pero kung ang sinasabi ko ay katotohanan, bakit mo naman ako inatake? Bakit mo ako sinampal? Yun ang sabi ng ating Panginoong Kristo. So, yung eksena yun ay ikinuwento ni Juan at ipinakita na itong pagkaka-aresto ng ating Panginoong Kristo, hindi ito easy para sa kanya sapagkat sa ibang mga account pa ay nabubugbog ang ating Panginoong Kristo dito sa eksena ito ng kanyang pag-aresto. So, itutuloy lang natin magbasa dito po sa 24. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay gano'n. Then Annas sent him bound to Caiaphas to the high priest. So, si Annas, ang una nilang pinagdalhan, ito yung father-in-law ni Caiaphas. At matapos nilang dalhin ito kay Annas at questionin, ay dinala ito kay Caiaphas, yung high priest ng taong yun. So sa 28 ay ganito, hindi na kinuwento ni Juan kung ano yung nangyari doon sa pagdadala nila kay Caiaphas. Ikukwento naman ni Juan yung tungkol sa pagdadala nila sa governor ng Roma, no? At ito ay si Poncio Pilato. Ang sabi po doon sa 28 ay ganito mo. Then the Jewish leaders took Jesus from Caiaphas to the palace of the Roman governor. By now, it was early morning. So, yung Passover, bumunta siya sa Gethsemane,
hinuli siya doon. So magdamag itong hulihan na ito, no? At ngayon ay early morning na. At ito ay may kinalaman na sa yung tunay na date ng ng Passover, sapagkat yung celebration ng ating Panginoong Kristo ng Passover with His disciples, at ito nga ay yung naging huling hapunan na niya sa kanyang mga alagad, ay sinelebrate nila ng earlier than the real date of the Passover. So, muli natin basahin sa 28, ganito ating mababasa. Then the Jewish leaders took Jesus from Caiaphas to the palace of the Roman governor. By now it was early morning, and to avoid ceremonial uncleanness, they did not enter the palace because they wanted to be able to eat the Passover. So, gusto nilang i-celebrate yung Passover. So, may mga bagay na iniwasan sila para sa ganun ay hindi sila unclean kapag sinelebrate nila yung Passover. So 29, ganito po ang ating mabasa. So Pilate came out to them and asked. So hinarap sila ni Pilato, ni Pontius Pilate. At tinanong sila. At ganito yung pagkakatanong ni Pilato sa kanila. Sa 29 ulit, basahin natin. So Pilate came out to them and asked, "What charges are you bringing against this man?" Ang sabi ni Pilate, may dala kayo. Sino ito? Ano ba ang charge nyo sa taong ito? Bakit nyo dinadala sa akin? Ano ba ang inihahabla nyo tungkol sa taong ito? At sumagot sila, ang sabi doon sa 30 ay ganito. So muli natin basahin 29 at susunod natin ang 30. So Pilate came out to them and asked, "What charges are you bringing against this man?" At ito yung kanilang sagot. "If he were not a criminal," they replied, "we would not have handed him over to you." So, ang sabi ni Pilato, bakit niya dinala yung taong ito? Ano ba ang charge niyo tungkol sa taong ito? Ang sabi ng mga Hudyo na humuli sa kanya, kung hindi ito kriminal, hindi naman namin sa iyo ito dadalhin. So, ang charge nila sa ating Panginoong Kristo ay isang kriminal. Sa ibang mga account, ay kina-charge sila ang ating Panginoong Kristo na nagtatayo ng panibagong kaharian. Siyempre ito ay laban sa Roman Empire, sapagkat ang kaharian ng buong mundo noon ay Roman Empire, at kung meron magtatayo ng panibagong kaharian, ito ay rebellion, So isa 'yon sa mga charge. Pero dito generalized, ni Juan yung charge, at ang charge sa kanya ay isang kriminal. Kaya nga doon sa account sa sulat ni Apostol Pablo sa Philippians, na kung saan ay sinasabi niya sa mga Kristiyano, sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo na tularan si Kristo, dito ay binanggit niya na namatay ang ating Panginoong Kristo as a criminal sa krus. At ito ay mababasa natin doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8, At ang babasahin po natin yung New Living Translation, at ganito po ang ating mababasa. "You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross." So sabi ni Apostol Pablo, hindi naman siya makasalanan, wala naman talaga siyang kasalanan. Pero siya ay namatay, at ang pagkakaalam ng mga tao kung bakit siya namatay ay siya ay isang kriminal. Siya ay isang makasalanan tao kung bakit siya
pinatay. Pero totoo bang makasalanan tao ang ating Panginoong Kristo? No. No? Naging masunurin siya hanggang sa kamatayan. At hindi niya kailanman sinuway ang ating Panginoong Diyos na nasa langit. No? Lagi niya sinusunod. Pagkamat kuminsan, natagpuan natin doon sa nakaraang video na medyo humihiling siya na kung pwede ay ipagpaliban yung kanyang kamatayan dahil sa napipinto niyang pag-aresto, pagkamatayan. Pero makita natin mula doon pero ang lagi niya sinasabi thy will be done. Na kung meron man siyang pagkasasalungat sa kanyang ama, hindi yung kanyang kagustuhan ang dapat masunod, ang dapat pa rin masunod ay ang kanyang ama. So sa 31, ganitong ating mababasa. So John chapter 18 verse 31, ang mababasa natin ay yung sinabi ni Pilato, yung response niya dun sa accusation ng mga Hudyo. Ang sabi ay ganito, Pilate said, "Take him yourselves and judge him by your own law. But we have no right to execute anyone." They objected. This took place to fulfill what Jesus had said about the kind of death he was going to die. So makita natin dito, sabi ni Pilato, meron naman kayong kautusan na sarili nyo. Bakit hindi nyo siya hatulan doon? Alam ng mga humuli sa kanya na maaabsuelto lang si Jesus kung ang batas ni Moses ang susundin. Sapagkat wala naman siya nilabag na batas ni Moses, at wala sila ay under ng Roman rule na hindi sila binibigyan ng karapatan ng pamahalaang Romano na pumatay, na mag-execute. So hindi nila ma-apply yung law of Moses na kung mapatunayan ng isang tao ay may kasalanan ay dapat batuhin at dapat mapatay. Hindi nila ma-apply yung sa ating Panginoong Kristo. Unang-una, wala naman silang talagang basihan doon sa ina-accuse nila. Walang nalabag ang ating Panginoong Kristo sa law of Moses, kaya nga dinadala nila ang kaso ni Jesus sa Roman Empire na inaakusahan nila ng subversion, inaakusahan nila ng rebellion. At kaya nga sinasabi nila, sabi ni Pilato, na akusahan niyo itong taong ito, hatulan niyo ang taong ito doon sa inyong kautusan. At ang sabi naman nila, hindi naman namin pwede siyang akusahan doon . Wala kaming karapatang i-execute ang taong ito, kaya nga dinadala namin sa iyo. So muli natin basahin sa 31, Pilate said, "Take him yourselves and judge him by your own law, but we have no right to execute anyone." They objected. This took place to fulfill what Jesus had said about the kind of death he was going to die. So, kung sa law of Moses kasi at mapatunayang ikaw ay may kasalanan, hindi naman crucifixion ang hatol. Merong mga kamatayan, proseso ng kamatayan na ibinabanggit doon sa law of Moses, kagaya ng babatuhin siya hanggang mamatay, pero hindi crucifixion. Yung crucifixion, ito ay punishment na ibinibigay, penalty po ito na ibinibigay ng Roman Empire. At yun nga, dahil nga idinadala ng mga Hudyo ang kaso ni Jesus sa Roman government, ay sinabi nga nito, napulpil yung sinasabi ng ating Panginoong Kristo tungkol sa magiging niyang kamatayan. At yun yung kamatayan niya sa krus. At ito ay capital punishment. Siya ay mamamatay sa krus at hindi siya mamamatay sa bato. Na madalas na ito yung sinasabi doon sa kautusan
ni Moses. So, sa 33, ganito ating mabasa. Pilate then went back inside the palace, summoned Jesus, and asked him, "Are you the king of the Jews?" Sa 34, sabi, "Is that your own idea?" Jesus asked. "Or did others talk to you about me?" So, sabi ni Pilate, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" So, yung tanong ni Pilate ay medyo political ito, no? Medyo problema ito. Bakit? Kung siya ay nagpapakilala na hari ng mga Hudyo, na mga tuwid, nagtatayo siya ng kaharian ng mga Hudyo na laban sa ano? Laban sa Roman Empire, sa government ng Roma. So ito ay maaakusahan siya dito ng ano? Ng rebellion. No? So, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang sagot niya tungkol sa pagtatanong sa kanya tungkol sa kung siya ay hari ng Hudyo, ang sabi niya sa 34, "Is that your own idea?" Jesus asked, "Or did others talk to you about me?" So, sarili mo ba yung idea o merong nagbulong sa iyo? Merong nagsabi sa iyo tungkol dito sa bagay na ito. Na? At alam ng ating Panginoong Kristo, siyempre, may sinasabi yung mga Hudyong nag-aakusa sa kanya tungkol sa pagtatayo niya ng kaharian. So, sabi doon ni Pilate, na Pontius Pilate, dito po sa 35 ay ganito, "Am I a Jew? Hudyo ba ako?" No? Paano ko malalaman yung mga ganyan? Hudyo ba ako? So, nag-aalibay siya. No? "Am I a Jew?" Pilate replied. "Your own people and chief priests handed you over to me. What is it you have done?" No? Sabi ni Pontius Pilate, no, ni Pilato, no? Hindi naman ako Hudyo eh. Yung sarili mong mga tao, sarili mong mga kababayan, at yung inyong punong saserdote, no, ang nagdala sa akin sa iyo. No, ngayon tinatanong kita, ano ba nagawa mo? Bakit galit sila sa iyo? No? Ano ba talaga ang nagawa mo? Bakit inaresto ka at dinadala ka nila sa akin? Ang sagot ng ating Panginoong Kristo ay ganito. So yung tanong na yon ay may kinalaman doon sa unang tanong ni Pilato na ano, "Are you the king of the Jew?" No? Ikaw ba'y magtatayo ng kaharian? No, kaya ito ay sinagot ng ating Panginoong Kristo. Madalas nagsasabi yung iba kapag nagbabasa sila ng Biblia, malalayo raw ang sagot ng ating Panginoong Kristo. Hindi po. Hindi po malalayo ang sagot ng ating Panginoong Kristo. Sinasagot niya lang kung ano talaga yung kung ano yung issue na na ipinararating kay Pilato tungkol sa kanya. At ang issue na pinararating kay Pilato tungkol sa kanya ay may kinalaman doon sa kaharian ng ating Panginoong Jesus. No? Kung ito ay isang political kingdom, meron siyang magiging suliranin. Magkakaroon siya ng problema sa Roman government. Kaya nga, sinagot niya ng ating Panginoong Kristo yung tanong ni Pilato tungkol sa pagtatayo niya ng kaharian. At sabi po ay ganito, 36, Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jewish leaders. But now, my kingdom is from another place." So, nung tinatanong siya, "Are you the king of the Jew? Are you going to establish a kingdom against the Roman Empire?" So, yun ang pinaka-sense ng tanong ni Pilato. Makikita natin yung sagot ng ating Panginoong Kristo rito. Ang sabi niya, "My kingdom is not of this world." So, kung meron man silang sinasabi sa inyo na magtatayo ako ng kaharian, ang kaharian ko hindi dito sa lupa. O hindi kagaya ng kaharian dito sa lupa.
At ang sabi niya, kung dito ako magtatayo, malamang nagkagulo na doon sa pag-aresto ko dahil lalaban yung aking mga yung aking mga alipin. No? Magkakaroon ng totoong rebellion. No? Pero hindi yun sapagkat ang kaharian ko ay hindi magiging conflict sa kaharian mo dito sa lupa. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya, but now my kingdom is from another place. So, yung mga iba't ibang mga version ng Bible, iba-ibang translation, ang sabi dito, ang sabi ng iba, ang mga translation ay, my kingdom not from hence. Meron naman sinasabi, my kingdom is not of this world. Na? Meron naman sinasabi, my kingship, na may kinalaman doon sa aking paghahari, does not come from here. Meron namang translation ang sinasabi, no, my kingdom doesn't belong to this world. Meron naman nagsasabi, my kingdom is not an earthly one. No, hindi kagaya ng kahariang nag-i-exist dito sa mundo. My kingdom is not from this world. My kingdom does not have its origin on earth. So, yun yung mga translation ng John chapter 18 verse 36 na sinasabi niya nga, my kingdom is not of this world. So makikita natin dito sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo, nagsisinungaling ba ang ating Panginoong Kristo? Nagsisinungaling ba siya para makaiwas lang doon sa hatol na ihahatol sa kanya ni Pilato? Hindi po. Hindi na, sinabi niya na nga kanina, nabasa natin talata kanina nung siya ay sinampal nung opisyal na sinasabi niya, kung meron ako sinasabing mali, sabihin mo, patunayan mo. Pero kung nagsasabi ako ng totoo, bakit mo ako sinampal? Sa mga tuwid, ang ating Panginoong Kristo ay hindi nagsisinungaling, siya ay nagsasabi ng totoo. At ano ang katotohanan dito sa kanyang kaharian? Ang kanyang kaharian ay hindi kagaya ng kaharian dito sa mundong ito. At ang kanyang kaharian, hindi dito sa mundong ito. Kaya nga nagtataka ako dun sa mga iba na nangangaral na magtatayo raw ng kaharian ng ating Panginoong Jesus dito sa mundo. Sasalungat ito doon sa sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa harap ni Pilato. Nakukuha po ba ninyo yun? Di ba may aral na nabigo raw sa unang pagdating ng ating Panginoon Kristo, nabigo raw ang ating Panginoon Kristo na i-set up yung kanyang kaharian, kaya siya ay aalis, pero sa kanyang pagbabalik ay magsa-set up uli siya ng kaharian. So ipinipilit ng mga nangangaral na ito na magkakaroon si Jesus ng ng earthly kingdom. Pero ang ating Panginoon Kristo na mismo ang nagsabi na hindi earthly kingdom ang kanyang itatayo, ito ay hindi kagaya ng kaharian dito sa mundong ito, ito ay hindi itatayo sa lugar na ito. Maliwanag po yun, yung sinabi ng ating Panginoon Kristo na yun. Kaya huwag tayong umasa doon sa o huwag tayong umari, ay huwag natin paniwalaan o pag-aralan pa natin mabuti itong may kinalaman sa kaharian na itinatayo ng ating Panginoon Kristo. Maliwanag ang sinabi ng ating Panginoon Kristo kay Pilato, at hindi siya nagsisinungaling na sinasabi niya, my kingdom is not of this world. My kingdom is from another place. So maliwanag po yun. Na hindi dito ang kanyang kaharian. Na hindi dito niya itatayo yung kanyang kaharian. So, verse 37, ganito po ang ating mababasa. Kaya sinagot siya ni Pilato, Ang pinag-uusapan nila ang kaharian, ang pinag-uusapan nila ang kingship ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi ni Pilato ay ganito, you are the king then. At tunay ngang hari ka. Sabi ni Pilato, kasi doon sa tinuran ng ating Panginoon Kristo sa kanya na sinasabi niya,
ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito, kinumpirma ng ating Panginoong Kristo na talagang siya ay hari. Kaya sinabi ni Pilato sa kanya, "You are a king then." No, hari ka nga, sabi ni Pilato. Jesus answered, "You say that I am a king. In fact, the reason I was born as a human being and came into the world is to testify to the truth." So, ang rason kung bakit ako napunta sa mundong ito ay para patutuhanan yung katotohanan. Na? To testify to the truth. Ulitin natin basa. "You are a king then." Jesus, Pilate replied, no? Pilate said, "You are a king then," said Pilate. Jesus answered, "You say that I am a king. In fact, that the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth, listen to me." Sabi ng ating Panginoong Kristo, ikaw nang sabi na ako ang hari. Ang katotohanan, ipinanganak ako at nakarating ako dito sa mundong ito para magpatotoo sa katotohanan. At sino man na nasa side ng katotohanan ay makikinig sa akin. So, yung mga simpleng sagot ng ating Panginoong Kristo na naintindihan ni Pilato yung kanyang pinupunto. Pero dito makikita natin nung sinabi ng ating Panginoong Kristo na magte-testify siya sa katotohanan, tinanong siya ngayon ni Pilato tungkol dito. Ang sabi, "What is truth?" Ano ang katotohanan? Retorted Pilate. With this, he went out again to the Jews gathered there and said, "I find no basis for a charge against him." So, dinala nila ang ating Panginoong Kristo na ang kanilang church ay nag-aaklas ang ating Panginoong Kristo at nagtatayo ng kaharian. Pero, nung in-interrogate na ni Pilato ang ating Panginoong Kristo, tinanong siya tungkol sa bagay nito, wala siyang makita Wala siyang makitang basihan para siya ay hatulan. Ang sabi niya, "I find no basis for a charge against him." Yung charge na ibinabad dito niya sa taong ito, walang sapat na ebidensya. Dapat maghalatag kayo ng ebidensya. Sa pagtatanong ko naman, wala akong makita. Sinagot naman siya ng ating Panginoong Kristo. Hindi naman makikialam ang ating Panginoong Kristo doon sa earthly kingdom. Sapagat ang kanyang kaharian ay hindi earthly. Ang kanyang kaharian ay spiritual. Ito ay kaharian sa langit. At hindi ito physical kingdom. So, dapat aswelto na ang ating Panginoong Kristo nung dinala nila ang ating Panginoong Kristo sa kay Pilato. Sapagat si Pilato nahahatol sa ating Panginoong Kristo, wala siyang makitang dahilan para ang ating Panginoong Kristo ay hatulan. Kung nagtatayo man ang ating Panginoong Kristo ng kanyang kaharian at siya mismo yung kahari, yung hari sa kanyang kaharian, ito ay hindi sasalungat doon sa kaharian nag-i-exist nung panahon na yon sa lupa. Hindi sasalungat ito doon sa Roman government. Wala siyang makitang dahilan para ang ating Panginoong Kristo ay akusahan. So tandaan po natin, the kingdom of our Lord Jesus Christ is not a physical kingdom. Kung physical kingdom yon, tunay ngang hahatulan siya ni Pilato. Rebellion yon.
sapagkat nag-aaklas ang ating Panginoong Kristo laban sa Roman government upang magtayo ng sarili niyang kaharian against the Roman government. Pero hindi po yun eh. Kasi nga, maliwanag na ipinaliwanag ng ating Panginoong Kristo na ang kaharian niya ay walang kinalaman sa kaharian na nandito sa mundo. Sa tuloy natin pagbasa sa 39, ganito po ang ating mabasa. But it is your custom for me to release to you one prisoner at a time of the Passover. Ito pong custom na ito ay wala sa custom na mababasa natin doon sa libro ni Moses, no? At ito hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa ng mga scholars. Ano ito at kailan ito nag-origin? Itong custom na sinasabi na nagre-release ng prisoner sa time ng Passover. Pero ito ay binanggit dito, nangangahulugan ito ay totoo at umiiral ito nung panahon ng Roman Empire, no? Na sa tuwing magkakaroon ng Passover ang mga Hudyo, ay humihiling siya na magpalaya ng isang Hudyo, no? Kahit gaano pa ka lubha ang kasalanan nito, ay inihihiling nila sa Roman government na ito ay palayain. At dito, para makaiwas na si Pilato sa issue, no? Kasi kina-charge ng mga Hudyo na kriminal itong ating Panginoong Jesus. Sa pag-interrogate naman ni Pilato sa ating Panginoong Kristo, no? Nililitis niya, no? Tinatanong-tanong niya, wala siyang makitang kasalanan. Kaya sabi niya, total meron kayong kaugalian no? Na tuwing magkakaroon kayo ng Passover, humihiling kayo na palayaan ng isang prisoner, palalayain ko na lang ito. So ang sagot na ni Pilato ay ganito, but it is your custom for me to release to you one prisoner at the time of the Passover. Do you want me to release the king of the Jew? Sabi ni Pilato, gusto niya bang i-release ko na itong si Jesus, itong hari ng mga Hudyo? At dahil sa ayaw nga nila, no? Ang hiniling na lang nila ay si Barabas. No, isang tunay na kriminal, yung kanilang hiniling na palayain ni Pilato. Itong taong inosente, yun ang gusto nilang patayin. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring niyo na rin po yung bell para ma-notify kayo sa mga susunod pang mga video na ating po i-upload. I-share niyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan. I-like niyo na rin po. At kung meron po kayong comment, mag-comment po kayo sa comment section. At sana po ay panoorin niyo rin po yung mga video na nasa inyong monitor. Magaganda pong video niya. Muli, maraming salamat po sa inyo.